mas kritika ako sa iyo eh. Kumbaga, harapin mo na, magpakalalaki ka. Kung ikaw po talaga ay ginigipit gaya ko, itong pagkukuha ng asylum at pagiging refugee, this spells the difference between life and death. Bakit sa tingin nyo? Hahayaan nila ako mabuhay sa laki ng aking bunganga? Ang pangit marinig, no? Sa laki ng aking bunganga. Tapos pag nanggaling kay Harry Roque, no? Parang swangit, me. Mukhang mukhang niladlad. Oo, ni Sal Panelo, si Harry Roque. Hindi ko lang alam kung ano yung kasi parang double meaning yung kanyang birada kay Harry Roque kasi. Panoorin natin yung balita tungkol dyan. May patutsada si Attorney Salvador Panelo sa kaalyado niyang si Attorney Harry Roque. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimbas. Mas kritika ako sa iyo eh. Kumbaga, harapin mo na, magpakalalaki ka. Ano sabi ni Panelo? Magpakalalaki ka! Ano ba kasi talaga? Oo. Dapat kasi, alam nyo mga kababayan, kung si Sal Panelo ay gustong ilaglag pala yung kasama niya. Iladlad na lang niya. Oo, i-out na lang niya. Ito talaga, magkakakilala sila eh. Sila yung close eh. Wala namang problema. Very open-minded na mga tao ngayon. Kung gano'n, di ba? Pwede naman eh. Ay, kayo talaga. Alam nyo mga kababayan, ito ho talaga ang gawain sa loob ng ng Duterte camp. Traiduran ho talaga dyan mga kababayan. From the vloggers to the politicians, yan ho talaga ang uso sa Duterte camp. Laglagan, traiduran, dadladan. Kung saan sila happy, bahala kayo. Hindi naman tayo judgmental. Pero nakakatawa lang na ito nangyayari sa kampo mismo ng mga Duterte. So it means mga kababayan, posible na meron talagang dalawang kampo sa loob ng mga Duterte. Yung isang kampo which is loyal to the father, Rodrigo Duterte, and another group that is loyal to the daughter, Sara Duterte. Kasi naalala ko before mga kababayan, itong si Harry Roque, more on Sara siya than Rodrigo Duterte. Ito namang isa, si Sal Panelo, more on Rodrigo Duterte to than Sara. Very, very obvious naman, pati sa mga of course, hindi niya sisiraan si Sara. Of course, hindi niya sisiraan yun ng harapan. Pero, sa kanyang mga statements, very obvious na meron siyang kinikilingan dun sa dalawa. At alam naman natin, ito si Harry Roque is more Sara talaga siya. Kasi nung alala ko nung kampanya, etong si Sal Panelo nung 2022 elections, hindi siya sumama sa Uniteam eh. As in, maintain niya yung sarili niya sa PDP. Ang lumipat ng Uniteam, mga kababayan, etong si Harry Roque. Ang sabi niya, bakit daw siya lumipat sa Uniteam? Kasi nandoon si Sara Duterte. Dahil nga mayroong ganoong dynamic dito sa loob ng grupo nila. Most probably, hindi rin humalabo mangyari na sa 2028, magbanggaan din sila. Sila mismo sa loob. Bakit? Kasi mga kababayan, sino ho ba ang anointed one ni Rodrigo Duterte? Hindi naman ho si Sara. Paalala nyo mga kababayan, noong ayaw sumali ni Sara Duterte sa presidential race during that time. Pinipilit ni Digong na maging Sara Bongo. Pero nung umayaw si Sara, ang pinatakbo niyang presidente si Bongo. Actually, si Bongo malakas siya as senador. Yan ang hamon ni former Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo kay former presidential spokesperson Harry Roque. Matapos pumutok ang balitang pinag-aaralan na ng DOJ ang pakikipag-ugnayan sa Interpol para maihain ang isang red notice laban kay Roque. Noong May 15 kasi, kinumpirma ng Angeles Pampanga Regional Trial Court sa Billionaire News Channel na mayroon ng arrest warrant laban kay Roque, Cassandra Ong at mahigit 40 taong sangkot umano sa qualified human trafficking. Matatanda ang matagal nang nagtatago si Roque matapos siyang maging isa sa persons of interest sa ni-raid na Lucky South 99, isang POGO facility sa Porac, Pampanga na sangkot umano sa torture, kidnapping, sex trafficking at iba pang mga krimen. Noong Marso, idineklara ni Roque na nag-apply siya for asylum sa Netherlands. Biktima raw kasi siya ng political persecution sa bansa. Pero banat ni Panelo, hindi naman biktima ng political persecution si Roque. Umalis daw kasi ito ng bansa dahil sa citation of contempt ng Kamara laban sa kanya. Ito naman. Sa programang At the Forefront ng BNC, sinabi ni Panelo kay Roque na umuwi na sa Pilipinas at harapin ang kanyang kaso. Kung nakademanda ka rito, harapin mo. Kasi rightly or wrongly, tama man o mali,
Pag hindi ka umuwi at nagtatago ka doon sa ibang bansa, ang perception ng tao, guilty ka. Yun ang magiging problema niya. Parehong naging spokesperson ni former President Rodrigo Duterte ang dalawa at nananatiling matibay na tagapagtanggol ng pamilyang Duterte. Pero matatandaan kahit noong Marso, may mga banat na si Panelo kay Roque. I don't know Harry Roque. Sa kabila nito, wala naman daw silang political rift. Kahapon, naglabas ng pahayag si Roque sa kanyang Facebook page. Kung ikaw po talaga ay ginigipit gaya ko, itong pagkukuha ng asylum at pagiging refugee, this spells the difference between life and death. Bakit sa tingin nyo? Hahayaan nila ako mabuhay sa laki ng aking bunganga? Gano'ng kalaki? Sample. Ang pangit marinig, no? Sa laki ng aking bunganga. Tapos pag nanggaling kay Harry Roque, no? Parang swangit, man. Pero ito kasi sabi ni Sal Panelo, sabi niya, Harry Roque's political persecution claim won't stand. If his basis for saying that he is politically persecuted is because he is a critic of the administration, then this claim of political persecution will not lie. For the reason that there are other harsher critics of the administration who are not being persecuted nor prosecuted. For example, si Sal Panelo. Kritiko din naman siya ng administrasyon, itong si Sal Panelo. Pero wala siyang kaso. Pero ngayon, mga kababayan, this puts into question yung mga sinasabi ni Sal Panelo, nila Harry Roque, at ng iba pang mga political promoters nitong Duterte block. Kasi mga kababayan, ang lagi nilang sinasabi, si Duterte daw ay being politically persecuted, etc. Yung anak daw is being politically persecuted, etc. Ngayon, sasabihin ni Sal Panelo, hindi. Walang political persecution na nagaganap. Lalo na, marami namang kritiko na hindi kinakasuhan. So, ganun ba yun? Diba? It defeats the So, parang na rin niya nilaglag yung sarili niya. So, yung claim nila ng political persecution does not exist. Wala hong nagaganap talagang political persecution. Kasi nga, by his own logic, sabi ni Sal Panelo, by his own logic, hindi naman sila kinakasuhan sa pagiging kritiko. Si Rodrigo Duterte ay kinasuhan dahil sa pagpatay na naganap sa war on drugs. At mga babayan, wala pa ho si PBBM nung na-file yung kaso na yon. Etong si Sara Duterte is being impeached because of 7 articles of impeachment. One of which is yung misuse of confidential funds, death threat sa presidente, history of graft and corruption, etc. Now, sila mismo ang nagsasabi na walang political persecution na nagaganap sa grupo nila. Kasi meron mga harsher critics na hindi naman kinakasuhan. Good luck. Masyadong mayabang. Okay lang yun, Harry Roque. Enjoy it while it lasts. Hanggat nandyan ka pa. Dahil darating ang panahon, hahabulin ka ng lahat ng krimen mo. At pag nandito ka na sa Pilipinas, sana bigyan ako ng pagkakataon, mabisita ka sa kulungan. Interviewin kita sa BJMP.